Tayo'y magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, lumapit tayo kay Kristong nagpapagaan ng ating mga dalahin at nagbibigay ng kapahingahan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ay maamo at mababang loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, Ikaw ang naghahasik ng mabuting binhi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang karunungan ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin.
Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagpawi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karawahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla na mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat na bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakilanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ko titigil ng pasasalamat. Magpakilanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mo likha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Banggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting balita. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman,
kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-14 na linggo sa karating taon at ating pinagtutuunan ng pansin ang Ebanghelyo ni San Mateo, at sa linggo pong ito, naririnig natin si Kristo na ngayon ay nakikipag-usap sa Ama at nagpapasalamat dahil daw inilihim ng Diyos ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Ano problema ni Jesus sa mga matalino at sa mga marunong? Ayaw ba niya ng mga marunong at matatalinong tao? Ano ba ang tinutukoy ni Kristo dito sa bahaging ito? Ito po ay may kinalaman sa mga taong may alam, dalubhasa, at marunong tungkol sa batas. Kasi, para sa Hudyo, ang pinakadakila at pinakamataas na karunungan para sa kanila ay walang iba kundi ang batas ng Panginoon. Ngayon, hindi nagagalit si Jesus sa mga marurunong at sa mga matatalino. Ang tinutukoy niya rito ay yung not their intellectual power, but their intellectual pride. Dahil sa kabila ng kanilang kaalaman ng batas, ng utos ng Diyos, nagiging daan ito upang maliitin at husgahan yung mga hindi nila katulad na maalam at matalino tungkol sa batas. Kasi halimbawa, bakit ka ba susunod sa batas? Unang-una, para maging banal.
Bukod rito, iniisip ng mga Hudyo na kaya ka sumusunod sa batas ay para maligtas ka. Kaya kailangan mong gawin ang ipinag-uutos at nakasaad doon sa batas. Ang problema, yung mga utos at mga batas nila tungkol sa pagbibigay ng ikapo, tungkol sa pagbibigay ng unang ani, tungkol sa pagbibigay ng una mong mga huli, basta kung ano yung iyong pinagkakabuhayan, kinakailangan mong ipagkaloob ito sa templo para sa Diyos, 10% ng iyong mga kinikita at inaani, yung una mong naha-harvest, lahat ito ipagkakaloob mo. Bukod rito, iaalay mo rin yung una mong anak, yung panganay mong lalaki. Kinakailangan maghandog at ito ay para sa mga Hudyo, mentras malaki ang handog, mas kalugod-lugod sa Diyos. Paano kung mahirap ka? Paano kung wala kang maiaalay? No? Kaya pakiramdam nila, kapag mahirap, mahihirapan na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya naalala ninyo, noong may mayamang binata na lumapit kay Jesus at nagtatanong, ano po ba dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng pag-aari mo, ibigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Umalis yung mayamang lalaking nalulungkot dahil napakayaman niya at hindi niya magawang iwanan at bitawan ng lahat ng kanyang kayamanan. Kaya ano sabi ni Kristo? Mas madali pa talaga sa kamelyo ang makapasok sa mata ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano sabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, kung gano'n, sino maliligtas? Kasi nga, sa isip nila, mayaman ka, may panghandog ka, may pambili ka ng baka, tupa, kambing, sinusunog sa templo, nakapagbibigay ka ng malaking ikapo, sigurado ligtas yang mga yan. Sabi ng Panginoon, mahihirapang pumasok sa kaharian ng mga mayayaman. Paano pa mahirap? Ngayon, binabago ni Jesus. Hindi ito tungkol sa handog nyo. Hindi ito tungkol sa laki ng iyong ipinagkakaloob. Tungkol saan ito? Tungkol ito sa pagiging kaisa ninyo sa akin. Kasi lahat ng batas magmula pa sa lumang tipan, ang purpose nito ay ilapit ang tao sa Diyos na tagapagligtas. Dalhin ka nito sa isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya, in an intimate relationship with Jesus. Kaya ito ngayon ang sinasabi ni Kristo. Kayong mga napapagod, lumapit sa akin. Napapagod saan? Napapagod sa iniisip nilang paraan ng pagpapakabanal. Isipin mo, magpapakapagod ka para maihandog sa templo? Mamatay-matay ka sa pagtatrabaho tapos ibibigay mo doon? Tapos dahil maliit, bigla namang nag-o-on itong mic na ito. Kanina namamatay Nasaan na ba ako? Nagpapakapagod ka. Tapos sasabihin sa iyo ng mga namumuno sa relihiyon, yung mga nakatao doon sa templo, ang handog mo ay maliit, ang handog mo ay hindi karapat-dapat. Pues, sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Pumunta kayo sa akin. Anong sabi niya? Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob. Ano sinasabi ni Kristo rito? Ang sinasabi ng Panginoon dito, nabibigatan kayo sa napakaraming mga batas na ginawa ng tao. Ilan ba binigay na batas ng Diyos? 10. Ilan ang batas ng mga Hudyo? 613. Nanganak yung 10. Dahil nung panahon na ang mga Israelita ay natalo ng isang bayan ng Babylonia at ang bayan nila ay winasak, ipinatapon sila doon sa dayuhang bayan, sabi nila, pag nakauwi tayo, wala tayong ibang gagawin kundi sundin ang utos ng Diyos para hindi mangyari yung nangyari sa atin. Kaya nagkaroon ngayon ng mga tao na ang naging trabaho lang ay basahin, pag-aralan, himayin at ipaliwanag ang batas. Sino ang mga ito? Mga eskriba. Kaya yung 10 utos ng Panginoon,
Nanganak ng nanganak hanggang sa umabot ng higit 600 at hindi lang doon natatapos. May mga kasama ito na libong mga pagbabawal at mga tagubilin. Ang problema, natuon sila doon sa mga batas na ito at nakalimutan nila ang diwa ng mga utos at mga batas at mga utos na ito, na sila'y mapalapit sa Diyos. Naging performative. Basta nagagawa ko ito, banal ako. Basta natutupad ko ito, kalugod-lugod ako sa Diyos. Sinasabi ni Kristo, hindi. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang pinapasan na dapat na pinapasan, ay hindi yung mga sarili ninyong kabigatan, kundi yung galing sa akin. Ang sundin ng aking Hindi lang ito this is not just about legalistic practices. This is about being one with Christ and doing His will. Kaya hindi inalis ni Jesus yung pamatok. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin, tatanggalin natin yung pamatok nyo. Hindi. Sabi niya, pasanin ninyo yung akin. Pasanin ninyo yung aking pamatok, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ang aking dalahin. May papasanin pa rin. Kasi may gagawin tayo. Ano nga ito? Kalooban ni Jesus. Ang pamatok po, kadalasan kasi ang pamatok na meron tayo dito sa at least sa Bulacan, no, yung pahabang piraso ng kahoy na ipinapatong sa ano po tawag? Singkaw. Yung singkaw no? Pero sa Israel, ang pamatok sa kanila bilog. Hindi man bilog na bilog, pero parang oval, parang teardrop shape. No? Na isinusuot doon sa hayop. Ang pamatok ng isang magsasaka, hindi po pwedeng isa lang na gagamitin niya sa lahat ng hayop niya. Hindi. Isang hayop, isang pamatok. Dahil yung pamatok ng hayop na to, sukat sa kanya. Hindi pwedeng yung pamatok nito ipapagamit mo dun sa isang hayop. Bakit? Hindi sukat. Magsusugat at mahihirapan siyang magpasan. Kaya bawat isang hayop, isang pamatok. Sukat ang pamatok sa nagdadala at sa nagpapasan. Sukat sa atin yung ipinapataw na pamatok ni Jesus. At madaling dalhin yung kanyang pamatok. Bakit madali? Madali siyang dalhin, hindi dahil sa wala na yung paghihirap. Hindi. Madali siyang dalhin dahil inaalis ni Jesus yung mga hindi mo naman dapat pinapasan. Na ang dapat mong daladala at pinagsusumikapang magawa ay yung kalooban niya. Kung paano siya magmahal, paano siya tumrato ng kapwa, paano siya manindigan sa katotohanan, paano siya magmalasakit sa walang-wala, paano siya hindi nang huhusga ng tao. Lahat ng tungkol kay Kristo ngayon, aakuin mo. At ito ngayon ang magiging gabay mo sa pang-araw-araw mong buhay, at ito ang maglalapit at magdadala sa iyo papalapit sa Diyos. Hindi na siya ngayon mahirap. Dahil ginagawa mo na ito ng may pag-ibig at pagmamahal, tanda ng pakikiisa mo sa ating Panginoong Jesus. So Jesus is getting rid of all the unnecessary burden that these people, especially the religious people, are imposing upon these people. No? Pinahihirapan nila yung mga tao. Sila nag-iisip ng mga batas At ibinibigay nila sa mga tao at pinahihirapan sila. Pero sabi ni Jesus, ito ang mas mahalaga. Yung magkaisa tayo ng puso. Dahil kapag nagawa mong magkaisa ng puso sa akin, ang lahat ng magiging pag-aalay at paghahandog mo, hindi na ngayon nakabatay sa laki at sa liit. Naalala ninyo, pinuri ni Jesus yung babaeng balo na naghulog ng 2 manipis na kusing doon sa templo. At sinabi niyang kalugod-lugod yung paghahandog nitong tao na ito. Hindi na ito tungkol sa halaga. Hindi na ito tungkol sa yaman. Kaya nga sa bandang dulo, magkakapantay-pantay tayong lahat. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, nag-donate ako dun sa simbahan namin. No?
Naipatayo ko po yung ganito ganyan. Panginoon, nagbigay ako ng Hindi. Kung iniisip mo na iyan ang dahilan kung bakit ka ililigtas ng Diyos, aanhin ng Diyos yung ibinigay mo. Iniligtas na tayo ng Panginoon. Ang kaligtasan ay nasa atin na. Kaya ka nagbibigay, kaya ka gumagawa ng mabuti, kaya ka nagpapakatino, kaya ka nagsasabi ng totoo, bunga ng pagliligtas ng Diyos sa iyo. Dahil gusto mong manatili sa kaligtasang ibinigay na sa iyo. Hindi yun ang cause ng salvation mo. Ang cause ng salvation mo ay Diyos lang. Tanging Diyos lang. Yung ginagawa mong mabuti, it is an effect, bunga. It is the fruit of the salvation that you have received. Kaya ako gumagawa ng mabuti ay dahil gusto kong manatili sa kaligtasang bigay ng Diyos sa akin. Hindi dahil sa ito yung magliligtas sa akin. It can never happen. Kahit anong buti ko, kahit anong ganda ng ginagawa ko, kapos at kulang ito at hindi nito kayang iligtas ang pagkatao ko kasi makasalanan ako. Dahil bahagi ako ng sangkatauhan na makasalanan. Kaya ginagawa ko ang mga bagay na ito tanda ng pakikiisa ko kay Kristo at natili ko sa kaligtasan na idinulot niya sa atin. Kasi kung ganun nga ang iisipin mo, kailangan magbigay pala ako sa simbahan. Kailangan pala tumulong ako sa mahirap. Kailangan pala magbigay ako sa nanlilimos. Kasi baka hindi ako iligtas ng... Nakakapagod nga yan. Dahil kahit ano gawin mo, hindi ito sasapat. Pero kung ginagawa mo ito, tanda ng pakikiisa mo kay Jesus at pagsunod sa kanyang kalooban, nananatili ang kanyang kaligtasan sa atin. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon ng Panginoon. Hindi ito tungkol sa yaman, hindi ito tungkol sa talino, hindi ito tungkol sa husay at dunong. Tungkol ito sa pagiging handa mo. Kuin yung kanyang kalooban at gawin at tuparin ang kanyang ninanais. Matupad nawa natin ito. Maging itong pagsisimba natin ngayon dito. Yung pagpunta ninyo dito sa simbahan. Huwag niyong isipin na baka parusahan ako ng Diyos pag hindi ako nagpunta. Baka magalit sa akin Tungkol ito doon sa taglay na puso nung nagsisimba. Ano laman ng puso mo? Anong disposisyon ng iyong kalooban ngayon na ikaw ay nakikiisa rito sa paghahandog ni Kristo ng kanyang sakripisyo sa Ama? Uulitin ko po, lahat ito tungkol sa kaugnayan natin kay Jesus. Hindi ka po pwedeng kumilos gumawa kahit anong buti at anong husay niyan kung hindi ito nakaugnay at nakakabit kay Kristo, hindi ito kalugod-lugod sa Ama. Ipanalangin natin sa Panginoon na tayo ay parating tulungan at samahan, bigyan ng lakas upang magawa nating pasanin ang kanyang pamatok at dalahin at magawa natin ito ng may pag-ibig sa ating mga puso. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon ng langit at lupa na naghayag sa maliliit ng hiwaga ng kaharian at ating isamo mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang tularan ng lahat ng namumuno sa simbahan ang kapakumbabaan ng Panginoong nagkatawang tao para maakit ang lahat na mamuhay ng marangal at matapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang makatagpo ng pagdamay at kapahingahan sa ating pamayanang Kristiyano,
ang mga napapagal ang katawan at isipan ng mga inapi at nahihirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang ilagi tayong ipagadya sa anumang sakuna at pinsalang dulot ng bagyo, baha, tagtuyot at lindol. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang ang mga nasalanta ng lindol ay makabangon at hindi masiraan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang tayong nakikibahagi sa banal na piging ay matuto kay Jesus na may maamong puso at maginhawang pamatok. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang kamti ng ating mga yumao ang buhay na walang hanggang ipinangako para sa may mababang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Ama naming mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Ibilang kami sa mga kumikilala sa iyong anak, ang maamong guro na nagbibigay sa amin ng kapahingahan, at siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag at manalangin sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang
Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo At rin. ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan at kapahingahan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.